Ngayon ay ating ibida ang kwento ng isang babaeng ibinuhos ang buong pagmamahal, wag lang masira ang pamilyang iniingatan. Pauwi na sa kanilang bahay sina Helen galing sa Cebu City kung saan naninirahan ang mga magulang ni Larry. Laging gustong bumisita ni Larry sa mga magulang, ngunit dahil malayo ito sa kanila ay bihira lamang nila itong mapuntahan. Lumabas ng sasakyan si Larry habang nagpapagas. Samantala, tahimik namang pinanonood ni Helen ang mga patak ng ulan na dahan-dahang tumutulo sa bintana ng sasakyan. Nalulungkot siya dahil nasa 25 taon na silang nagsasamang mag-asawa at kamakailan lamang ay tila ba hindi na gumaganda ang kanilang relasyon. Hindi maintindihan ni Helen kung ano ang naging sanhi ng lahat dahil nagmamahalan naman silang dalawa at inaayos ang problema na magkasama. Ngunit para bang may sumira sa pagitan nilang mag-asawa. Naaalala pa ni Helen kung ano ang ugali mayroon si Larry noon. Masayahin, mabait, maaasahan at laging handang tumulong. Ngunit ang nakikita na niya ngayon ay lalaking seryoso, mapanglaw ang itsura at tila ba ibang tao kapag kaharap siya. Inisip niya na lamang na baka sanhi iyon ng trabaho. Nang ma-promote ang asawa dahil sa tagal na sa kumpanya, ay mas binuhos pa nito ang oras sa pagtatrabaho at nawala na ng oras sa pamilya. Hindi naman masisi ni Helen ang asawa. Dahil bukod sa pangarap nito ang ma-promote, ay para maibigay nito ang pangangailangan ng pamilya. Ngunit hindi pa rin mawala ang pag-aalala ni Helen. Para sa kanya, hindi na ibibigay ng pera ang kaligayahan nilang mag-asawa na tulad ng dati. Ang tanging nagpapasaya na lamang sa kanya ay ang napalaki nilang mag-asawa ang dalawa nilang anak na babae, sina Angela at Martina. Si Angela ay nag-aaral na ng kolehiyo, samantalang si Martina naman ay may sarili ng pamilya at naninirahan sa ibang bansa. Maliban sa ugali ng asawa, ay wala nang ibang mahihiling pa si Helen. Nahinto sa pagbabalik tanaw ng mga alaala si Helen nang pumasok ng sasakyan si Larry na naiinis. Sinarhan nito ng malakas ang pinto at nagmaneho patungo sa kanila. Tumingin ulit sa labas ng bintana ng sasakyan si Helen at ipinagpatuloy ang pagunita sa nakaraan. Simula nang maikasal sila ni Larry ay tanging sa bahay lamang siya upang maglinis, mag-asikaso ng asawa at mag-alaga ng mga anak. Naniniwala si Larry na siya ang dapat magbigay sa lahat ng pangangailangan ng pamilya at sa bahay lamang ang asawa. Ngunit nitong mga nagdaang araw, tila ba pumait ang kanilang pagsasama at wala na ring ibinibigay na pera si Larry. Kung dati ay ito ang nagbabayad ng lahat ng pinamili niya kapag pumupunta silang mag-asawa sa mall para mag-shopping, ngayon ay hindi na niya maalala kung kailan siya huling beses na bumili ng gamit para sa sarili niya. Noon ay paulit-ulit siyang pinapayuhan ng kaibigang si Nora na maghanap ng trabaho o kahit part-time job lamang. Ngunit kapag nagpapaalam siya sa kanyang asawa, ay sarado ang tenga nito at ayaw siyang payagan. Pakiramdam ni Helen na ayaw umuwi ni Larry ng bahay na walang kaginhawahan. Kung magtatrabaho siya ay walang maglilinis ng bahay. At kapag dumating ito galing sa trabaho, ay wala ring magluluto rito. Kaya naman, nagpaalam siya kay Larry na part-time job lamang ang papasukan niya upang hindi niya mapabayaan ang mga gawain sa bahay. Ngunit ganoon pa rin ang naging resulta, lalo lamang itong nagalit at pinagbawalan siyang pag-usapan pa ang tungkol dito. At dahil sa mga nangyayari ngayon sa kanilang relasyon, sa mga magagandang alaala at muling pananabik, ay napagpasyahan ni Helen na muling magsabi kay Larry tungkol sa trabaho. Larry, pwede ba tayong mag-usap? Alam kong hindi mo ito magugustuhan pero kailangan ko magtrabaho. Mahinahong sabi ni Helen. Nag-uumpisa ka na naman ba? Anong problema mo sa bahay? Kung kailangan mo ng pera, sabihin mo kung magkano at bibigyan kita ngayon din. Galit na tanong ni Larry sa asawa. Hindi ko naman kailangang ipaalala pa at humingi sa'yo ng pambili ng mga pansarili kong pangangailangan. Kailangan ko din ng damit, make-up at lumabas kasama ang mga kaibigan ko. Kaya kailangan kong kumita ng mag-isa. Pagpapaliwanag ni Helen. Ngunit ayaw kong sabihin ng mga tao na nagtatrabaho ang asawa ng isang matagumpay na tulad ko sa kung saan lang at mababa ang sweldo. Walang may pakialam, hindi ngayon ang panahon para dyan. Tumututol si Helen sa ideya ng asawa, ngunit tahimik lamang na nagmamaneho si Larry na ang ibig sabihin ay tapos na ang kanilang usapan. Tahimik lamang ang dalawa hanggang makauwi. Ngunit pagdating nila sa bahay ay muli silang nagtalo. Tingnan mo yung asawa ng kaibigan mo, ang trabaho niya ay magtinda. Pagbibigay ng halimbawa ni Helen kay Larry. Nababaliw ka na ba? Hindi ka marunong magpahalaga. Isipin mo na lang, napakaraming babae ang gustong mapunta sa kalagayan mo. Maupo sa bahay at walang ginagawa. Anong sabi mo? Walang ginagawa? Pagkagising ko pa lang sa umaga, hindi na tumitigil ang katawan ko sa pagtatrabaho. Maglalaba, magluluto at maglilinis ng bahay. Ang dami kong ginagawa.
Pero nakakapagod at nakakasawa na maging taong bahay. Gusto ko rin namang makihalubilo sa ibang tao at magpunta sa mga grocery store dahil doon may makakausap ako. Sinabi ko na ang lahat. Kapag nagpumilit ka pang magtrabaho, maghiwalay na lang tayo. Huwag na natin itong pag-usapan pa. Sa totoo lang, pagod na ako. Tiningnan ni Larry si Helen ng masama at matapos ay umalis ito. Naiwan si Helen sa kusina na pagod at nag-isip. Iniisip niya kung mahal pa ba siya ng asawa niya. Nalalapit na ang anibersaryo ng kanilang kasal at gusto na Helen na mag-celebrate sila sa restaurant. Ngunit nakapagdesisyon na si Larry na sa bahay na lang nila ganapin ang selebrasyon. Para sa kanya, ay mas mabuti at mas madaling imbitahin ang mga kaibigan at pamilya sa bahay. Ngunit sa kabilang banda, hindi naisip ni Larry na kailangang magluto ni Helen para sa mga bisita ng nag-iisa. Ang tanging gusto ni Larry ay maipagyabang kung gaano kalaki ang kanyang bahay at sa pagiging punong abala ng asawa. Ramdam ni Helen ang pagod at lungkot dahil sa kawalan ng makakasama. Ang kaibigan niya si Nora ay lumipat na ng ibang lugar, kaya madalang na silang magkita. Ang kanya namang asawa ay hindi na interesado sa kanya. Wala rin ang kanyang mga anak at tanging niyang pag-asa ay ang magkaroon ng trabaho. Dumating na ang araw ng kanilang anibersaryo at dumating din ang kanilang mga anak. Si Angela kasama ang asawa at anak at si Martina na kasama ang nobyo. Masaya si Helen dahil kahit papaano ay nalilimutan niya ang kalungkutan. Habang naghahanda sa kusina ay nagkikwentuhan ang mag-iina. Pinakikinggan ni Helen ang mga pinagkakaabalahan ng mga anak. Napansin ng magkapatid na tila ba may dinaramdamang ina. Matagal nang pinagdududahan ni Angela at Martina na hindi na maganda ang relasyon ng kanilang mga magulang. At nang dumating sila ay napagtanto ng magkapatid na totoo ang kanilang hinala. "Ma'am, anong nangyari sa inyo ni Dad?" Tanong ni Angela. "Anong ibig mo sabihin, anak? Ayos lang kami ng daddy mo." "Sigurado ka, Ma? Sa tingin ko may hindi ka sinasabi sa amin. Kung ayaw mo sabihin, si Dad na lang ang tatanungin ko." Tumutol si Helen sa gusto ng anak, ngunit hindi niya ito mapigilan. Desidido ang anak na kausapin ng ama tungkol sa sitwasyon dahil hindi siya makakapayag na tratuhin ng ina ng ganoon. Sa kabilang banda, iginagalang ni Larry ang kanyang mga anak kaya agad itong lumapit kay Helen upang yakapin, purihin at bigyan ng bouquet ng bulaklak upang ipakita sa mga anak kung gaano siya kasigasig at maalaga sa asawa. Masaya naman si Helen sa nangyari dahil pakiramdam niya ay nahikayat ng mga anak na magbago ang ama at umaasang magiging maayos na ang lahat. Ngunit nang umalis na ang kanyang mga anak, ang kasiyahan ni Helen ay naglaho na wala man lang iniwang bakas. Napagtanto niyang nagpanggap lamang ang asawa at hindi na muling babalik pa ang kanilang pagsasama katulad ng dati. Bumalik ito sa dating ugali at pag-iisip. "Bakit sinabi mo sa ating mga anak ang tungkol sa ating relasyon? Gusto mo bang magalit talaga sila sa akin?" Galit na tanong ni Larry. "Wala akong sinabi sa kanila. Yun ang nakikita ni Angela. Sa tingin niya ay may problema tayong dalawa." Naguguluhang sagot ni Helen. "Siguraduhin mo lang na wala kang masasamang sinabi sa kanila. Lagi mo na lang akong pinahihirapan." Masama ang loob ni Helen sa narinig. Samantala, umalis naman ng bahay si Larry at bumalik ng sumapit na ang gabi. Hindi nag-usap ang mag-asawa at tahimik na pumasok sa kanilang kwarto. Hindi makatulog si Helen nung gabing iyon at iniisip kung ano ang dapat niyang gawin at paano sila mabubuhay ng magkasama. Alam niyang hindi na sila babalik pa sa dati pero natatakot siya sa ideyang hiwalayan. Ayaw niyang maiwang mag-isa at bukod doon ay may nararamdaman pa siyang pagmamahal sa asawa. Sinubukan niyang makipag-ayos kay Larry, ngunit kahit anong gawin niyang pagmamahal sa asawa ay tanging sama lamang ng loob ang ibinabalik sa kanya. Hanggang sa minsan na lamang ito kung umuwi ng bahay at nauwi sa sobrang kalungkutan si Helen. Isang araw, habang namimili si Helen ay narinig niya ang pagkikwentuhan ng dalawang kahera. At ang usapan na yon ang nagpabago sa kanyang buhay. Sinabi ng isa sa mga kahera na kakilala niya ang may-ari ng bagong hotel na bubuksan at naghahanap ito ng mga katulong. Naisip ni Helen na ito na ang kanyang pagkakataon para baguhin ang kanyang buhay. Agad siyang lumapit sa kahera at tinanong kung sino ang maaaring kontakin dahil naghahanap siya ng trabaho. Nagpasalamat siya sa babae matapos nitong ibigay ang number ng telepono. Bumibilis ang tibok ng puso ni Helen dahil hindi siya makapaniwalang gagawin niya ang labag sa kalooban ng kanyang asawa. Naisip niyang upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan ay napagdesisyonan niyang huwag itong sabihin kay Larry. Habang nasa loob ng sasakyan, tinawagan ni Helen ang numero ng teleponong ibinigay ng kahera upang hindi na magbago pa ang kanyang isip. Kinabukasan nga ay pumunta si Helen sa hotel. Nakaramdam siya ng takot dahil sa pag-iisip na baka hindi siya matanggap sa trabaho at masira ang plano niya sa buhay. Ngunit, sino ang hindi mag-aakalang napakabait pala ng kanyang amo na si Veronica at nawala ang kanyang pagkabahala.
Ipinaliwanag sa kanya ni Veronica ang detalye ng kanyang trabaho, sweldo at ang mga patakaran sa hotel. Nakangiting tumango si Helen at agad nag-umpisa sa kanyang trabaho. Noong una ay hindi sanay at nahihirapan si Helen na pumunta sa trabaho at asikasuhin ang bahay. Ngunit katulad ng plano niya ay hindi nagtagal at nasanay na rin siya. Madali rin niyang naitago ang sekreto sa asawa dahil kaunting atensyon na lamang ang binibigay nito sa kanya. Naging maganda ang kalagayan ni Helen. Lubos ang kanyang kasiyahan sa buhay dahil gustong-gusto niya ang kanyang trabaho. Bukod sa sumasahod siya linggo-linggo ay mababait ang mga katrabaho. Lumipas ang mga buwan na ganoon kasi ang buhay ni Helen. Kahit ang masamang ugali ng kanyang asawa ay hindi na rin nakakaapekto sa kanya. Isang araw, umalis si Larry papunta sa business trip. At dahil wala siyang trabaho sa hotel, ay naisip niyang mag-grocery at magluto ng masarap para sa sarili. Ngunit pagka-uwi ng bahay ay tinawagan siya ng kanyang amo na siya muna ang pumalit sa kasamahang may sakit na naka-duty noong araw na yon. At agad naman pumayag si Helen. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatanggap ng reklamo si Helen galing sa isang kwarto na kanyang nilinisan. Sinabi ng guest na may natira pang alikabok sa kwarto at kulang ang alak na inihanda nito. Agad na pumunta si Helen sa kwarto, ngunit pagbukas niya ng pinto ay walang tao at tanging mga ingay at patak ng tubig sa banyo ang naririnig niya. Agad siyang naglinis at inayos ang kama. Nang matapos na siya, nakita niya ang isang babae na nasa 20 taong gulang, basa ang buhok at nakabalot ng tuwalya ang katawan. Mukha itong galit at hindi nasisiyahan dahil gusto nitong itrato siya bilang regular na customer. Tahimik at nakangiti namang nakikinig si Helen sa mga sinasabi nito. Nahinto ang babae sa pagsasalita nang may narinig na boses mula sa banyo at agad namang nakilala ni Helen kung sino ang nagmamay-ari ng boses na iyon. Honey, huwag ka nang malupit sa mga staff. Sa tingin ko naman ay naintindihan na nila. Helen? Anong ginagawa mo dito? Nataranta sa pagsasalita si Larry at tila ba hindi makagalaw sa pinagkakatayuan. Hello darling, kamusta ang business trip mo? Sarcastic ang tugon ni Helen. Samantala, kitang-kita sa mukha ni Larry ang pagkakagulat nito. Hindi niya inaasahang makikita si Helen sa hotel. Ang tanging nalaman niyang katwiran ay katrabaho lamang ang babae. Lahat ba ng katrabaho mo sinasamahan mo maligo? Tanong ni Helen habang nakatitig sa asawang nakabathrobe. Sinubukang hawakan ni Larry ang braso ni Helen, ngunit hinawi niya ito. Tinapon niya ang basahan sa asawa at umalis ng kwarto. Sumimangot ang dalaga sa sama ng loob kay Larry dahil sa pagtangka nitong paghawak sa braso ng asawa. Agad itong nagbihis at umalis. Hindi na sinubukan pang habulin ni Larry ang babae dahil ang tanging niya na lamang inaalala ay si Helen. Ngunit nagagalit siya dahil sa ipinakita nitong ugali. Nagpunta si Helen sa opisina ng kanyang amo upang ipaliwanag ang nangyari at magpaalam na uuwi muna siya ng bahay. Dahil maunawing amo si Veronica ay pinayagan na niyang umuwi si Helen. Binigyan niya din ito ng ilang araw na day off. Pagtatalo ang naghihintay kay Helen sa kanilang bahay. Para kay Larry, ang pinakamagaling na depensa ay ang pag-atake. Ipinakita niya sa asawa na hindi siya natutuwa sa panlilinlang nito sa kanya at pagsuway sa kanyang kagustuhan. Ngunit sa kabilang banda, maliwanag na makikita ang pagkapuot ni Helen sa asawa. Sinisisi niya ito dahil sa paghahanap ng iba at ang masakla pa doon ay mas bata ito kaysa sa kanilang bunsong anak. Larry, maghiwalay na tayo. Sino ang nangangailangan sa'yo? Huwag kang magpatawa. Mananatili kang mag-isa at pag nangyari yon, magmamakaawa ka na bumalik ako sa'yo. Magiging ayos ako, makikita mo. Tila ba naging kalmado si Larry sa narinig? Hindi siya makapaniwala na kaya siyang iwanan ni Helen. Sinubukan niyang baguhin ang isip nito at halos magmakaawa. Nangako siyang magbabago at wala nang kakailanganin pa kundi ang asawa. Gayunpaman, desidido na si Helen sa kanyang desisyon. Hindi nagtagal at taghain ng papeles si Helen para magpaanal at lumipat din siya ng apartment. Kung minsan ay nagtatangkang makipagkasundo si Larry, ngunit ayaw siyang makita o makausap man lamang ng dating asawa. Napag-isip-isip niya na hindi na siya muli pang makakatagpo ng babae na tulad ni Helen, ngunit huli na ang lahat. Paminsan-minsan, tinatawagan ni Helen ang kanyang kaibigang si Nora upang magsabi ng mga problema at palagi naman siya sinusuportahan ng kaibigan. Isang araw, nagkaroon ng magandang ideya si Nora. Nitong nakaraan lamang, hindi niya inaasahan na makasalubong ang dati niyang kaklase na si Carlos. At napag-alamang biyudo na ito. Napagpasyahan niyang imbitahin si Helen para magkita ang dalawa. Lalo na at naging magkaibigan naman ito noong mga bata pa lamang. Pumayag naman si Helen na bumisita sa lugar ng kaibigan. Ayaw ni Nora na mainip si Helen, kaya naman agad niyang inayos ang pagkikita ng dalawa. Noong una, hindi nakilala ni Helen si Carlos. Hindi niya akalain ang makisig at mabuting tao na kaharap niya ngayon ay ang kanyang kababata.
Habang nag-uusap, hindi maiwasang mapansin ni Helen na wala pa ring pagbabago sa ugali ni Carlos. Napakabuti pa rin ang kalooban nito. Hindi nga nagtagal at nagkapalagayan sila ng loob para sa isa't isa. Noong kabataan pa lamang nila ay mayroong lihim na pagtingin si Carlos kay Helen. Ipapagtapat na sana niya ang kanyang nararamdaman nang malaman niyang ikakasal na ito. At ngayon, makalipas ang mahabang panahon, mayroon siyang pag-asa na mabihag ang magandang babae na nasa harap niya. Noong una, naguguluhan si Helen sa kanyang nararamdaman para kay Carlos. Ngunit nang matapos na ang kanyang bakasyon, hindi na ito maalis sa kanyang isipan. Nalulungkot siya dahil sa pagkakawalay niya kay Carlos. Ngunit sa kabila noon, ay nahihiya siya dahil mabilis siyang umibig sa ibang lalaki lalo na at kahihiwalay lamang nila ni Larry. Natatakot si Helen na baka magalit sa kanya ang mga anak at kaibigan. Ngunit sa hindi inaasahan, pumayag ang kanyang mga anak sa kung ano man ang gusto niya. At pinayuhan pa siya nitong gawin kung ano man ang makakapagpasaya sa kanya. Samantala, wala namang balak sumuko si Carlos na kumbinsihin si Helen na tanggapin ang kanyang pag-ibig. Pumayag naman si Helen ng walang pagsisisi. Muli niyang naramdaman kung paano ang mahalin. Hindi nagtagal at ikinasal sina Carlos at Helen. Mga anak at malalapit na kaibigan lamang ang inimbitahan. Lubos ang kasiyahan ni Helen dahil nahanap na niya ang lalaking makakasama niya sa buhay. Salamat sa pakikinig at sana ay may natutunan tayo sa kwento ng buhay ni Helen. Kung paano siya nagtiis at nagbigay ng pagmamahal sa taong inaakala niyang makakasama sa habang buhay. Ito nga pala ang inyong ineng na nagsasabing, nabubuhay tayo hindi para bumitaw at mumigay, kundi para lumaban at matuto. Bumitaw tayo sa mga bagay at tao na alam nating wala ng pag-asa. Hindi mo kakayanin kung ikaw na lang ang nakakapit at bumigay na ang isa. Sa halip ay lumaban tayo para sa sarili natin at matuto sa mga pinagdaanan sa buhay.